Welcome sa channel ko, Go Broke Hero, at dumating na yung in-order ko na battery, Lito Kala na 48 volts, 30 Ah lithium na battery. So gagamitin ko to sa e-bike namin, yung 5 taon na, 5 years old na e-bike namin. Doon ko ikakabit tong Lito Kala. Ina-unbox ko lang siya dito pero yan. Puputulin ko na din agad yan, doon diretso tayo sa itsura niya. So, yung price nito mamaya ko na sasabihin. Tapos, ganito yung itsura niya. Pagka bumili kayo, baliktad nga lang to. Baliktad siya ngayon. At, tataob na lang yan. Pero ganito yung itsura niya pagdating. Maayos, safety naman siya. Ayan, maayos siya. At makapal ang foam. Sulit na sulit yung bili dito. Pero, i-review pa natin to kung okay ba talaga to sa e-bike. So, yung e-bike ko nga ay 48 volts lang. E-bike namin. At nakailang battery na siya. Yung stock battery, tapos nakabili ako ng 3 ata o 2. Dalawang lead acid at ito na yung pang-apat. So, check ko na lang mabuti. Pang-apat na ata to na bili. At lithium na. So, wala pa akong nabibiling charger. Pero ikakabit na natin to agad. Ito na yung specs niya. At wala siyang manual. Ayan, ito lang. So, ito na yung battery mismo. At ayan, yan lang. So, may nakita ako nito, binuksan niya to. Tapos yung laman nito, yung parang itsura ng battery ng cellphone. So, ganun yung itsura ng battery niya o yung loob niya. 30 nga siya, 48 volts. Tapos mamaya, tignan natin yung tinest namin to eh. Kung ilan volt tayo nito. So, ikakabit na rin kasi namin to agad. So, nag-voice over na lang ako dahil maingay yung background. May nagkakantahan. Tapos, ito yung itsura niya. Ang kintab. Tapos, ang ganda nga niya. Yan, malinis na siya. Hindi katulad sa yung mga nag-assemble kasi hindi tayo sigurado dun kung paano nila ginawa. At ito, tinetest na namin. So, ang voltahe nito ay 52. Makita nyo naman. 52.9 siya nang dumating. Tapos, ginamit ko yan. So, ginamit ko yan. Nag-ikot-ikot na agad ako. Mamaya ako na kukwento kung ilan yung nakonsumo. At ito yung balancer. Tinatanggal na. At yung battery luma. Tinatanggal na. So, ito, pangalawang ikot ko na. Pangalawang gala ko na. Kanina, umikot-ikot na ako. May sakay ako kanina. Mabigat kaming dalawa. Nasa 200 kilos kaming dalawa. At umikot-ikot kami. At ang nabawas ay 0.3 lang. So, naging ano na siya, 52.6 after namin i-test. So, ito pangatlo, umikot na naman ako. Pangalawang beses, umikot ako. Pero may problema kasi yung e-bike, may delay pa rin yung throttle niya. Akala ko mawawala yung delay sa throttle. Pero, hindi siya nawala nung bago na yung battery. So, yung delay niya, hindi ko alam kung sa throttle ba, o kung sa controller ba, o dun sa sensor ba. Pero, papadala ko na lang to. Dadali na lang namin sa shop dahil busy nga ako, hindi ako pwede magkalibot. Kaya hindi na ako nag-assemble ng battery. So talaga mag-assemble ng battery. Pero wala nga time dahil under training ako, nagte-training ako. Nag-schooling ako. Online lang naman. Pero yun, dahil nga sa training ko, hindi ako makabuo ng battery.
Saka hindi pa alam kung kailangan ko na ma-deploy, hindi pa tapos yung training. So, hindi ko pa alam. So, yun, umikot ng umikot. At okay naman siya. Delay nga lang. Update ko kayo kung okay na yung e-bike. Delay ang throttle niya. Pero tumulin yung e-bike. Dahil syempre nga, gumaan. Magaan yung lithium na battery. Abangan nyo yung update ko dito. At review. Like, comment, share kayo dyan. Subscribe. Bye-bye.